Chapter 9. The patient will be fine soon. She needs to rest for her fast recovery. Thanks, Doc. Tugon ni Brandon. You're always welcome, Mr. Elizalde. By the way, I need to go. Napatango na lang siya kaya't pumasok na siya sa kwarto ni Michelle. Maraming manakakabit sa katawan nito. Mabuti na lang at mabuti na ang lagay nito. Di katulad kanina na critical. Akala niya nga ay mamamatay na to. Mupo siya sa tabi ng higaan nito at hinabakan ng kamay, sabay pinisil-pisil. Michelle, please wake up. Our sons are waiting for you. Nakuha na si Chris habang si Kim naman ay nakatakas. Alam niyang hindi pa titigil at anumang oras ay baka bumalik ito. Kailangan na talaga niya ng seguridad laban sa babaeng iyon dahil gagawain ng paraan para lang matupad ang gusto nito. Pinaghahandaan pa nito ang mga pulis at pinaghahanap sa isip-isip niya nga. Baka bali-bali na ang mga boto nito dahil sa tinalo na second floor. Pero nakuha pa rin tumakas. Sana mahuli na ang babaeng yun para matahimik na ang magulo nilang buhay. I'm begging you, Michelle. He started to cry because of what he felt. He felt guilt at all at dapat hindi niya pinabayaan si Michelle. Ang mga luha niya ay naglandas sa kanyang pisngi pababa. At dapat naging lalaki siya ng mga oras sa yun at gumawa siya ng paraan para makatakas sila. But he's weak. He didn't do that. Sinisin niya na nga ang sarili niya sa lahat. Napatingin siya sa mukha nito. Maganda para tuloy itong si Snow White. May naisip siya na kung halikan niya ang mga labi nito ay baka magising to. Gusto niyang gawin yun dahil mahal naman niya talaga ito. Tumayo siya at tumukwang sa labi ni Michelle. Ilang segundo ang lumipas at inilayo niya ang kanyang mukha at hinaplos-haplos ang pisngin nito. Naalala niya tuloy ang ama niyang namatay nitong nakaraan. Mabigat ang pakiramdam niya ng mga oras sa iyon. Ayaw niyang sumagi sa isip niya ang ama pero sa tuwing iiyak siya, pinapaalala nito ang lahat nitong nakaraan. Sunod-sunod niyang napailing at muling umupo. Hindi pa rin maalis ang tingin niya sa mukha ni Michelle. Gusto niya mag-isip ng masaya nilang moment na dalawa. Natandaan niya nung una silang nakita. Cold siya rito but deep inside inuhulog na talaga siya. Honestly, unang tingin pa lang niya rito sa stage ay may naramdaman na siyang kakaiba. Dahil naman sa kalasingan niya ay naaya niya to na makipag-sex at sa kotse pa niya. Ang kotseng iyon ay naging una nilang kamang dalawa. Hindi niya nga inakala na aabot sila sa ganito. Na baka pera lang ang habol ito sa kanya. But he's wrong. Mali siya dahil mamahalin pala siya nito. And then they pretend that they are. Kahit labag sa kalooban niya na gawing totoo iyon. Noong una pa lang kaso nahihiya siya. Masaya siya dahil ang kunwaring pagpapakasal ay magiging totoo. Love is like an apple. Kapag itinanim mo sa maiinit ay hindi sisibol. Nakatulad nung una nilang pagkikita. Then if you adjust the apple in the cold climate, it will grow more. The apple is like their love story. Can grow in hot but can grow in cold. I love you, Michelle. Please kumising ka na. I'm here to protect you. I will be your protector forever. Hindi na niya naituloy iba pang sasabihin nang makita niyang biglang mumulat ang mga mata nito. Napatayo siya. Michelle? Tawag niya sa pangalan nito. Brandon? Medyo nauutal pa to. Dahil doon ay kagad siyang lumabas at tumawag ng mga nurse at doktor. Kagad naman itong nagsidatingan. Excuse me, sir. Kagad siyang tumabi para suriin si Michelle ng mga ito. Napag-isipan niya munang lumabas habang hinihintay ang doktor na sumusuri kay Michelle. He prayed that Michelle will be fine, will be okay as soon as possible. Hindi man lang niya naisip na umupo at pabalik-balik siya sa paglalakad. Hanggang sa sunod-sunod na lumabas ang ilang nurse at nahuli ang doktor na kanina lamang niya nakausap. Kagad niya itong hinarap. How is she, Doc? Tanong niya at may kaunti pa rin kaba. Good news. She's okay now. But? Naguguluhan siya. Kidding. Biglang tumawa ang doktor na nagpalaglag ng balikat niya. Doc, kunwari na inis naman niyang sabi. Personal doctor ako ng mami mo and you can do what you think. Tumawa ulit ito kaya napangiti na lang siya. This doctor is a joker. Mabutit walang nagkakaso rito. Nothing. Michelle is the topic, not him. So, she's really okay? Should I say yes? She's really okay. Thanks, Doc. Thanks for caring my fiancé. I owe you. That's okay. I have to go.
Tumango siya at masayang pumasok sa kwarto. Di niya akalain na magiging okay ito lalo na't ang dami-daming negative vibes ang pumapasok sa utak niya. But these vibes was already gone, already deleted in his mind. Samantala, ako si Kim Lopez ang magiging amo niyo. Hindi ako palautos but if you don't do what I said, ako mismo ang papatay sa inyo. Maybe isang linggo lang kayo makakatrabaho sa akin. I will pay you what you want. I don't care if it's million. Basta magawa niyo lang ang gusto ko. Ligtan niya ni Kim sa 5 lalaking nakatayo sa unahan niya. Ito ang mga bago niyang tauhan. Namatay na kasi ang dati niyang tauhan kaya she decided to find a new staffs na mas magigi pa. Masusunod po ang gusto niyo, Ma'am Kim. Kahit ano pa yan ay gagawin naming lahat. Sabi ng lalaki nag-iisang matangkad sa 5. What's your name? Tanong ni Kim sa lalaki. Hubert po. Okay Hubert, can you tell me what are their names? Ngumuso siya sa iba pang mga lalaki. Eto po si Walter. Turo ni Hubert sa isang kalbo na nasa tabi lang nito. Eto naman po si Terson. Turo niya sa may bandang likuran. At eto po si Daniel. Turo niya sa isang pang nasa likod. At hindi mabawala si Zorro. Turo nito sa lalaking puro tattoo. They look good. Mga mapagkakatiwalaan naman. Hindi talaga siya palpak sa pagpili. Ito talaga ang gusto niya ang matapang. You're Walter, Terson, Daniel and Zorro. Tinuro niya isa-isa mga ito habang nababanggit ang mga pangalan. And Hubert is the leader. Ano pa papagawa niyo sa amin, Ma'am Kim? Tanong ni Hubert. Isa lang, at ito ay patay ng isang tao. Nakangisi siya. Sino po ba yun, ma'am? Here. Inabot niya ang picture ni Brandon kay Hubert. Yes, she decided ay papatay na ang lalaking to dahil kung mabawala ay pareho silang mararamdaman ng sakit ni Michelle. Masusunod po, ma'am. Tumangon lang siya kay lumabas na ang 5 sa kwarto niya. Bye, Brandon. Bilang ng oras mo rito sa mundo. Bilang na dahil papatayin ka na ng isang babaeng akala may multo na. Gustong maghiganti. 1 week later. Masayang nilalaro ni Michelle ang anak niyang si Kyle sa kuna. Ngayon lang ulit niya to nalaro dahil ilang araw siyang nasa ospital. At nang makauwi ay nagpahinga naman siya. How are you, darling? Maya-maya pa narinig yan tinig ni Brandon kaya napaangat ang kanyang mukha. Papasok ito sa loob ng kwarto. Ayos naman, sagot niya. That's good. Binaba nito ang hawak na coat at bag sa couch. Nga pala, bumalik nito sa kumpanya nila kaya hindi na sila magkasama araw-araw. Nagtatrabaho na to para na rin sa kanilang kapakanan. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita kung gusto mo. No, I'm fine. I have a gift for you. Lumapit ito sa kanya habang may bit-bit na isang kulay pulang kahon. Nagtataka siya kung anong laman noon. Ano naman yan? Tanong niya. Nang makalapit ay bigla siya nitong hinalikan sa labi. I want to give you this one. Anit na sabay bukas ang kahon at doon ay bumungad sa kanyang isang kwintas. Sa tansya niya ay mamahalin iyon. Para sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yap, tugon ito at mabilis ay inilis ang kwintas sa kahon. Nagtungo pa ito sa likod niya at mabilis ay sinuot sa kanyang leeg. Feel niya ay para siyang reyna dahil sa suot niya. Ang mahal naman yata nito. Sabi niya habang hawak-hawak ang palawit ng kwintas. Isang broken heart? Weird at para sa kanya. Bakit naman kaya nagbibigay ng ganun si Brandon na isang broken heart? I don't care if the price is expensive. Basta't maging masaya lang ang mahal ko. I can cost too much para sa'yo. Actually, couple necklace yan. Seriously, suot ko ang isa. Mula sa loob ng polo nito ay nilabas ang kwintas at isa ring broken heart. Ang ibig mo bang sabihin kapag pinagdugsong natin magiging magkakonekta? Yes, if this heart will fix, we're meant to be. Hinawakan ni Brandon ang palawit sa kwintas niya at idinikit iyon sa palawit nito. Doon ay kita niyang nag-connect iyon. E di tayo talaga sa isa't isa at niyakap niya ito ng mahigpit. I love you, Michelle, sabi nito sa gitna ng kaniyang pagyayakapan. Mahal na mahal din kita, Brandon. Umiwalay na siya at tinignan ng anak. Nakatulog na pala to na kanina lang nilang nilalaro. He's so cute, mana sa akin. Patawa-tawang wika ni Brandon. For sure, babaero to paglaki. I won't let it happen. Ayaw ko maging babaero ang anak natin. Totoo ba yan? Ikaw nga ay babaero.
Tumawa siya at kita niya ang ngisi sa mukha nito. Well, may masamang balak to. Anong sabi mo? Ako, babaero? Ano pa ba? Babaero pala ha? Bigla siya nitong binuhat at tinala sa kama. Binaba siya at lumuhod sa paanan niya. Nakita niyang binaba nito ang zipoy ng pantalon at nagpalunok ng laway niya. Ano ka ba, Brandon? Kunwari na inis siyang tanong. Sabi mo babaero ako eh. At sinimulan siya nitong halikan. Nang biglang, natigil si Brandon nang biglang may kumatok sa pinto at alam niyang mate iyon. Ma'am, sir, nasa baba po si Madam Marta. Kakausapin daw po kayo. Maid nga nilang si Maria. Brandon, yung mami mo? Ha? Ano naman kayang sasabihin niya? Let's go downstairs at maghilamos ka muna bago ka bumaba. Mauna na ako. Napatango na lang siya at tumayo. Nakita niya pang pinasok na ni Brandon ng malambot na si Junjun kaya mabilis na lumabas. Siya na may pumasok ng banyo at naghilamos sa muka. Nang matapos ay nagbisa siya saka lumapit sa anak. Diyan ka muna Kyla. Lumungo siya sa hinalikan ng anak sa noo at lumabas na din siya. Nakita niya si Brandon habang kausap ang nanay nito. Nagtataka siya dahil bigla tong napasugod. Bakit nga ba? Umiling na lang siya at mabilis sa bumaba ng hagdan. Good afternoon po. Bati niya sa kaupo sa tabi ni Brandon. Imbes ng ngiti ang makita niya, sa mukha ng matanda ay parang galit ito na hindi niya maintindihan. Tell me Michelle, what is your secret? Mataray ang boses ito. Nagtataka siya dahil bigla ito nagtaray at anong sinasabi nitong sekreto. Wala po akong sekreto. Sagot niya, deep inside ay malaki ang pagtataka niya. Ma'am, si Brandon naman na parang sinusupoy niyang ina. Pero ito naman ay hindi nagpatinag. Tumayo to kaya nagpatayo na lang din sila. Are you sure? Bigla siyang sinampal ng matanda. Ma'am, stop it! Hinawakan ni Brandon ang bewang niya. Siya naman ay hawak-hawak ang pisnging na sampal ng masakit. Ano po bang nagawa ko para sampalin niyo ko? Hindi na niya nagawang itago ang sakit na nararamdaman. Ang galing mong manloko, Michelle. Pinaikot mo lang pala kaming lahat. Alam ko na ang sikreto mo at ang baho mo. Sigaw nito habang dinuduro-duro siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahan tanong niya. Huwag kang gumalaw na parang inosente. Isa ka lang namang bayarang babae. Alam mo ba nung nalaman ko yon? I felt guilty. Na sana, hindi na lang ikaw ang magiging asawa ni Brandon. Niloko mo kami, even him. Isa pa, pinakalala mo si Chris as your sibling pero hindi pala yung totoo. Anak mo pala siya sa ibang lalaki. I'm so sorry Michelle but you need to go. Ayoko ikaw para sa anak ko at niloko mo lang siya. Mahabang litanya nito. Napayak siya dahil sa sinabi nito at ito na nga bang kinatatakot niya, ang malaman ng baho niya. Sana naman kaya nito nalaman. I'm so sorry to mom but we will continue our love story. Una pa lang alam ko ng bayarang babae si Michelle. Una pa lang alam ko ng anak niya sa iba si Chris. I respect her as a person. I love her kahit anong mangyari. I'm so sorry ma'am kung naglihim kami sa iyo. Sa inyo ni Dad, sabi ni Brandon. Nalaki ang mga mata ng matanda na parang hindi maintindihan ng mga sinasabi ng anak. Tama lang ang ginawa nito na ipagtanggol siya. Tao siya at kailangan ding respeto. Pasensya na po, sabi niya. Pinagkakaisa niyo ko. Dinuro-duro ng matanda silang dalawa. From now on, you're not allowed to communicate or contact me. Cheater is always a cheater. Sabi pa nito saka mabilis na tumalikod at umalis na. Wala nagawa si Michelle kundi ang mapayakap kay Brandon ng mahigpit habang umiiyak ng mariin. Bakit ba? Kailangan itong mangyari. Nalaman ang sekreto niya. Ano pa? Ano pa ang kailangang malaman? Papalabasan ng department store si Lando nang biglang nahulog ang laman ng paper bag niyang hawak. I have no choice kundi ang sumutin iyon kahit butas ay gumawa pa rin siya ng paraan para lang may malagyan ng pinamili niya. Nang matapos iyon ay tuloy na siyang lumabas. Naglakad siya patungo sa parking lot dahil naroon ang kanyang sasakyan. Pero natigilan siya nang may biglang humara na isang van. Bigla yung bumukas at bumungad ang isang lalaking may hawak ng batil. Nanlaki ang mga mata niya at nabitawan ng hawak. What are you doing? Kinakabahan niyang tanong. Pasensya na, trabaho lang. Pagkasabi doon ng lalaki, bigla siyang pinaulanan ng maraming bala.
Ni hindi niya nagawang makaalis at ramdam niya ang sobrang sakit dahil sa bawat putok ay bumabaw ng bala noon. Natumba siya at hihinang-hina ang katawan. Ilang segundo pa ang lumipas. Nandilim na ang kapaligiran niya. Napapikit pa siya at ng mga oras ay yun ay tulay na siyang nawala ng buhay. Nagawa na po namin ang inuutos niyo, ma'am. Sad naman ni Rupert kay Kim. Hindi niya mapigil ang mapangiti ng todo. Well, dahil wala na si Brandon, kailangan na niya magbagong buhay. Aalis na siya ng Pinas at tutungo na siya sa Amerika. You did a great job. Pumalakpak siya dahil sa sobrang saya. Hanga na talaga siya sa bago niyang tauhan. From this day, kailangan na niyang tapusin ang lahat. Easy lang po sa amin ang pinagawa niyo, ma'am, at baka next time ay may susunod pa. Willing po ulit kami. Ani Daniel. Nginitan lang niya na to. No need. Aalis na ako at ayoko na ng gulo. Tumalikod siya at may kinuha sa drawer. Ang bayad niya sa mga ito. Humarap siya. Because you did a great job, I want you to take this. 100,000. Pagatian niyo na lang. You need to go. Tapos na to. Out. Anya sabay abot ng envelope na naglalaman ng pera. Salamat po rito, ma'am. Tumango lang siya kaya naglakad na papalabas sa mga ito. Bumuga siya ng hangin mula sa bibig at kinuha ang remote ng TV. Gusto niyang makibalita kung anong lagay ni Brandon. Alam niyang patay ito pero gusto niyang makitang dugon ito. Pagbukas pa lamang ng TV niya, saktong-sakto yun sa gusto niyang mapanood. Kita niya nakahiga si Brandon sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Napangiti siya. Isang patay na lalaki na nangangalang Landon Elizalde ang pinagbabaril dito sa harap ng SM. Hindi patukoy ng mga suspek pero patuloy pa rin ang pag-imbestiga ng mga pulis laban sa insidenteng ito. Nalaki ang mga mata niya sa narinig at hindi naman siya bingi para magkamali ng dinig. Landon Elizalde? Hindi niya napigilang mapamura dahil sa sariling katangahan. Ngayon lang niya naisip na magkakambal nga pala ang mga iyon kaya't kung sino ang makita ng tauhan niya, ayun agad ang papatayin. Nasa po niya ang kanyang noo at galit na pinatay ang TV saka ipinato sa padarang remote. Dahilan para masira ito. Tumayo siya at galit na tumingin sa kawalan sa kanyang kapaligiran.